Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Acro Gaming at shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parami ng parami ang enerhiyang nawawalan ng hibang. Ang liwanag ng lahat ng defensive artifact ay nagbago din mula sa dim hanggang sa malapit ng mawala. Mukhang mamamatay na talaga si Han Sanchen. Nakuha. Ang mga kagamitang pangproteksyon tulad ng immortal na baluti ay nagsimulang ganap na mapatay, at ang mga hayop na may 4 na dimensyon ay ganap ding nawala. Matapos mawala ng paglaban ang dagat ng dugo, mas binalot nito ng maayos si Han Sanchen. Kung mas masinsinan ito, mas malaki ang pagkawala ng enerhiya ni Han Sanchen. Nagsimulang mamatla ang kanyang kutis, at nagbago rin ang kanyang katawan sa ilalim ng paglubog sa dagat ng dugo. Ang 5 Elements Divine Stone, na siyang pinakamalakas na suporta ni Han Sanchen, ay ganap ding lumiit at tuluyang nakatakas, at napahawak sa mga bisig ni Han Sanchen. Boom! Nagkaroon ng muffled sound sa ilalim ng dagat, at ang huling lumalaban na kamay ni Han Sanchen ay tuluyang itinulak sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng batong kama ng Haisheng, si Han Sanchen ay parang bangkay na katatapos lang malunod, tahimik at ligtas na nakabaon dito. Parang tapos na ang lahat. Walang galaw. Sa pampang, sumimangot ang itim na anino at mahinang sinabi. Oo, talagang walang paggalaw. Naging kakaibang tahimik ang buong espasyo. Parang may something talaga sa ilalim ng dagat. Sabi ng subordinate. Tumanggaw si Heying. Ngayon pa lang ay may kakaiba siyang naramdaman sa ilalim ng dagat. Kahit na ang abnormalidad na ito ay napakaliit, ngunit siya ang ganap na master dito, kaya maaari niyang ganap na matukoy ito. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang kakaibang ito ay nawala na ngayon. Mukhang hindi karaniwan si Han Sanchen. Oo nga, kanina pa talaga siya nag-ingay. Nabugbog na siya hanggang sa ilalim ng dagat ng Blood Turtle, at tuluyan na siyang nawalan ng fighting power sa ilalim ng Erosiyon ng Blood Sea, pero ang kaya pa rin hanggang dito oo, pervert lang. Ang isa pang subordinate ay umiling din, antong hininga, oo, ang taong ito ay talagang mabangis, kahit na siya ay ganap na tumigil ngayon. Ngunit hindi madaling magpumilit hanggang ngayon. Strong, this guy is really too strong. In fact, now, I can suddenly understand why Mingayo and his gang have been failing to fight against them. Minsan, hindi naman siguro yung mga teammates namin ang sobrang galing, but the enemy at all. Too strong. Oo, kaya niyang magpumilit hanggang dito sa harap ng Blood Turtle at Blood Sea. Hindi maisip ang kakayahan ng taong ito. Malakas na tumango si Black Shadow, kahit na ayaw niyang purihin ang kanyang kalaban, dahil makakaapekto ito sa moral ng hukbo. Ngunit, sa pagkakataong ito, maaari siyang gumawa ng exception, dahil karapat-dapat talaga si Han Sanchen sa mga papuri na ito. Ang ilang mga tao, bagaman natalo, ay talagang marangal sa kabila ng kanilang pagkatalo. Sa kasamaang palad, mali ang napili niyang kalaban. Bahagyang umiling si Sui Ying. Pagkatapos, tumingin siya kay Haijin, siya, tulad mo, ay labis na nanghihinayang, ngunit pumili din siya ng ilang maling direksyon. Kakaalis lang ni Han Sanchen. Ngayon, pinaalis na kita. Una, sarili mo itong pinili. Pangalawa, naniniwala ako na isang karangalan para sa iyo na sumama sa kanya sa kalsada. Tumanggaw si Haijin. Ang makaalis kasama ang isang malaking tao tulad ni Han Sanchen ay talagang isang magandang paraan para mamatay. Nag-iipon muli ng lakas si Sombra. Layunin si Haijin, at gumawa ng isa pang hakbang. Sayang, hindi ko alam kung ang malas niya, o sobrang swerte ni Haijin, pangatlong beses na ito, pero sa muling pag-atake ni Sombra, ang mutation, dumating na naman. Sa pagkakataong ito, hindi nang inag ang kalawakan,
ngunit isang aksidente ang naganap sa kalmadong dagat. Bilis, tingnan mo, yan. Yan, Dam, anong nangyayari? Paano kaya? Sa gitna ng nabigla na mga salita ng karamihan, ang itim na anino ay biglang lumingon sa kanyang ulo at tumingin sa dagat ng dugo sa kanilang direksyon. Sa oras na ito, sa gitna ng dagat ng dugo, lumitaw ang isang maliit na puyo ng tubig. Bahagyang lumiko, kahit hindi kalakihan, tahimik na alon sa kalmadong dagat. Ang mga alon ay unti-unting lumawak, na para bang isang isda ang nag-drill sa tubig at marahang umuugoy doon. Gayunpaman, pagkatapos na lumipas ang mga alon, hindi ito ganap na huminto, ngunit mabagal pa rin ang pag-ikot. Ito, sa pagtingin sa maliit na puyo ng tubig, ang itim na anino ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Paano maipanganak ang gayong bagay sa isang kalmadong dagat ng dugo? Saan nagmula ang puyo ng tubig? Hindi dapat, kahit na ang lugar na ito ay tinatawag na dagat, alam ng lahat na ang dagat dito ay karaniwang hindi dumadaloy. Bagamat may mga batis mula sa labas na patuloy na dumadaloy dito, ang palaging ginagarantiya nito ay puro dugo ang dumadaloy. Sa madaling salita, ang daloy na nabuo ng mga batis na iyon ay talagang napakagaan. Hindi pa banggitin ang paglikha ng puyo ng tubig, hindi man lang nito may galaw ang buong ibabaw ng dagat. Masyado lang itong magaan at napakaliit. Ngunit bukod dito, wala nang ibang maaaring lumikha ng ganoong sitwasyon. Nang ang lahat ay sobrang nalilito, ang puyo ng tubig ay tila hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga damdamin, at ang bilis ng buong daloy ay naging mas mabilis at mas mabilis, kaya't ang puyo ng tubig ay nagsimulang lumaki ng tuloy-tuloy. Mula sa orihinal na hindi mahalata, hanggang sa dulo, ito ay naging isang malaking puyo ng tubig na may diameter na hindi bababa sa kalahating metro, at ito ay lumalaki pa rin. Ang ibabaw ng dagat ay hindi nakalmado, at habang lumalaki ang puyo ng tubig, nagsisimula rin itong dahan-daang bumubulusok. Isang napakalaking amoy ng dugo ang napuno ng hangin dahil sa kanyang paggulong. Boom! Isang hanay ng dugo ang biglang sumabog sa ibabaw ng dagat, at kasabay ng pag-agos ng haligi ng dugo, masasabing umabot na sa rurok ang pag-ikot ng buong ibabaw ng dagat. Ilang saglit, maalon ang buong dagat at gumugulong ang mga alon, na para bang may malaking bagyo. At ang puyo ng tubig na iyon ay mas mabangis din sa oras na ito, tulad ng isang halimaw na makakain lamang ng tao, umuungol, umuungal, at umuungal. Ang buong dagat ay nasa ilalim din ng impluwensya nito, tulad ng isang baliw na halimaw. Kung ang dagat ng dugo ay parang birhen pa noong isang segundo, ngayon, ito ay isang mabangis na hayop na ganap na pinasabog. Sa gulat, sinubukan ng matanda na makipag-ugnayan sa buong ugat ng dragon. Ngunit ang induction ay nagsasabi na walang mali sa dagat ng dugo sa oras na ito, sa kabaligtaran, ito ay napakalakas. Kakaiba, ito, anong nangyayari? Tumingin siya sa iba nang walang magawa. Gayunpaman, paano malalaman ng kanyang mga nasasakupan ang hindi niya alam? Ito ay Han Sanchen. Malamig na ngumiti si Ivory, alam kong hindi siya ganoon kadaling mamatay. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mong magbayad ng mabigat na halaga para dito. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, ang mga tao ay namutla sa gulat. Han Sanchen, hindi siya patay. At saka, gumagawa ba siya ng ganoong sitwasyon? Ivory, kung nagyayabang ka, gumawa ka rin ng draft. Patay na si Han Sanchen. Sa ilalim ng dagat ng dugo, walang makakaligtas. Tama, kahit isang Diyos ay ganap na matutunaw sa dagat ng dugo. Paano siya, Han Sanchen, magkakaroon ng ganoong kakayahan upang mabuhay? You Stinky Bitch, although something is wrong with Bloodsea, it's not your turn to scare us. Tama, pwede ka bang magpakita ng mukha? Sa tingin mo ba talaga walang talo ang lalaki mo? Sa pagharap sa paalitang pang-aabuso, si Ivory ay hindi lamang nagalit, ngunit sa halip ay ngumiti ng mas malamig. Kung mas tinatanggihan mo ang aking pahayag, mas nasasabik ka, hindi ba't nangangahulugan ito na mas nababahala ka tungkol dito? Ang dagat ng dugo ay naging ganito. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang pinakamalaking posibilidad ay si Han Sanchen lamang. Alam na alam mo ito, ngunit ayaw mo lang aminin. Ang mga salita ni Ivory ay walang anumang emosyon, ngunit sapat na ang mga ito upang magdulot ng malubhang psikolohikal na dagok sa lahat ng naruroon.
Tama iyon, sa katunayan, ang imposibilidad na sinabi ni Ivory ay talagang ang pinakamalamang na bagay ngayon. Ang dahilan ay napakasimple. Mula nang itatag ang Blood Sea, hindi pa ito napunta sa ganoong sitwasyon. Ang ibabaw nito ay palaging masunurin tulad ng isang tupa. Elder, pwede ba, si Han Sanchen talaga? Muling sabi ng mahinahong alagad. Hindi sumagot si Elder Heiying, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna ng dagat ng dugo, at sa sandaling ito, isang bagay na dahan-daang lumabas mula sa dagat ng dugo ay tila nagpapaliwanag ng lahat ng mga sagot para sa nakatatanda. Nang makita ng lahat na tumataas ang bagay na iyon, hindi nila napigil ang mapatulala, hindi makapagsalita saglit. Dugo. Ang shell ng blood turtle. Napatulala sila. Dugo man ito o ordinaryong pagong, alam ng lahat kung gaano kahalaga ang shell ng pagong sa kanilang katawan. Ang bagay na iyon ay tumutubo sa katawan ng pagong, na katumbas ng mga paa ng tao. Ito ay hindi lamang isang pangunahing bagay ng pagtatanggol, ngunit isa ring mahalagang bahagi ng katawan. Bagaman sa isang tiyak na lawak, ang kawalan nito ay hindi direktang makakaapekto sa kaligtasan ng buhay, ngunit kung ito ay nawala, ito ay aktwal na katumbas ng pagkawala ng kalahati ng buhay. Pagkatapos ng lahat, paano malalabanan ng isang tao ang mga pag-atake ng walang mga paa, at paano siya makakakilos? At kung wala ang tortoise shell, ano ang pagkakaiba ng tortoise at mollusk? Lalo na, nangyari rin ang sitwasyong ito sa labanan. Pwede bang, si Han Sanchen ay talagang hindi patay? Ayon sa sitwasyong ito, hindi lang si Han Sanchen ang maaaring hindi namatay, ngunit, at malaki ang posibilidad na hindi siya nakaranas ng anumang pagkabulok, dahil, ang isang bulok na tao ay ganap na imposibleng matamba ang shell ng blood turtle bar. Ang isang grupo ng mga tao ay tulala at hindi alam kung ano ang sasabihin para sa isang sandali. Ang ilang mga tao ay nagsimulang manginig ng bahagya sa oras na ito, dahil kung totoo ang kanilang hula, kung gayon. Si Han Sanchen ay maaaring mag-charge anumang oras. At sa oras na iyon, para sa kanila, ito ay magiging isang sakuna. Ano ang dapat kong gawin? May isang taong naliligaw. Kahit nabuhay pa si Han Sanchen, wala siyang ganap na kakayahan na talunin ang pagong na may dugo ng ganito. Huwag kalimutan na si Han Sanchen ay lubos na dehado kapag kaharap ang pagong sa dagat ng dugo. Siguro sa dagat ng dugo, bigla nilang ginawang mga pakinabang ang kanilang mga kawalan. Tama, wala talagang saysay. Parang player na nabugbog sa bahay at sunod-sunod na umatras. Imposibleng biglang magbago mula sa isang uod sa isang dragon pagkatapos matalo sa isang away game. Ito ay hindi makatwiran, at ito ay hindi makatwiran. Kung gayon, ano ang nangyayari sa balat ng pagong sa dugo? Total, nakita natin ito ng ating mga mata. Oo, kung walang problema ang pagong sa dugo, paanong walang shell ng pagong bigla? Inaasahan ng isang grupo ng mga tao ang itim na anino, umaasa na ang kanilang amo ay makapagbibigay ng sagot na makapagpapatibay sa kanila. Ngunit si Sui Ying ay mayroon ding isang ulo. At dalawang malalaking ulo, kaya wala siyang ideya kung ano ang kanyang magagawa. Sa oras na ito, imposibleng magpadala ng isang tao upang suriin. Kahit ipadala sila, hindi na sila babalik. So, sa ngayon, wala siyang choice kundi maghintay ng tahimik. Hindi mo kailangang magpanik. May isang taong tumayo sa oras na ito, at pagkatapos ay lumakad siya sa itim na anino ng ilang hakbang, bahagyang sumaludo, at magalang na nagsabi, "Matanda, ang pagbuhos ng balat ng pagong ng dugo ay hindi nangangahulugang ang dugo paano nasaktan ang pagong." Kumunat ang noo ni Heiying, at nalilitong tumingin sa kanya. Ngumiti siya, "Elder, nakalimutan mo na bang minsan ay may paalala sa blood sea restriction?" Nang marinig ito, sumimangot si Heiying at nag-isip ng mabuti. Sa pag-iisip na ito, biglang may naalala si Heiying, at pagkatapos ay biglang naliwanagan ang kanyang buong katawan. Sinabi ng mga ninuno na kung ang mga kaaway ay lumamon at nawasak sa dagat ng dugo ay masyadong makapangyarihan, ang dagat ng dugo ay magkakaroon ng malaking pagpapalawak. Sa panahon ng pagpapalawak, ang mga sustansya na nakuha sa pamamagitan ng pagsipsip ng kaaway ay muling ipapamahagi sa bawat sulok ng dagat ng dugo sa loob. Kasabay nito, ang enerhiya ng Blood Sea ay direktang tataas dahil dito, at ang mga halimaw sa Blood Sea ay natural na tataas ang kanilang cultivation base dahil dito. Sa tingin ko ito ay maliwanag para sa dugo pagong naibuhos ang kanyang shell.
Sa mga salita ng matanda, agad na naunawaan ng lahat. Nakikita ko. Ang ibig sabihin ng matanda ay ang dugong pagong ay nagbuhos ng kabibi nito. Maaaring hindi ito dulot ng pinsala. Maaaring ito rin ay dahil ang dagat ng dugo ay sumisipsip ng masyadong maraming enerhiya mula kay Han Sanchen, na humantong sa isang pag-upgrade at pagbabago ng husay. At sa ang mga pagong ng dugo sa dagat ng dugo ay nadagdagan ng mas malaking enerhiya, kaya sa huli, tulad ng isang qualitative na pagbabago. Sa madaling salita, ang paghihimay ay talagang higit pa sa isang paghihimay, di ba? Tama na. Ngumiti si Hiying at sinabing, salamat kay Aziyang sa pagpapaalala sa akin, kung hindi, nakalimutan ko ang mensaheng ito. Haha, humagalpak ng tawa ang mga tao, halos sama-sama silang gamaan, sa sobrang pag-aalala, wala pala itong silbi. Ang pagong ng dugo ay hindi nasugatan, ngunit isang pagbabago sa husay. Pero ganun ba talaga? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!